Binabantayang invest na si 92W, naasahang didikit ito sa dulong hilagang bahagi ng Luzon bago mag-weekend. At inaasahan na rin sa loob ng 24 oras o ngayong araw, inaasahang itataas ito sa tropical depression, na may posibilidad pa rin ito na mas lumakas ayon sa tropical cyclone intensity forecast. Epekto ng monsoon trough ni 92W patuloy na nagdadala ng malawakang ulan sa ilang bahagi ng kanluran ng bansa, kasama na ang Palawan, western portion sa Mindanao at Visayas area. Bicol region, inaabutan na rin ng mga kalat-kalat na mga ibang mga moderate and some clusterized severe showers maging sa Sorsogon at Catanduanes. The rest ng Calabarzon area at Metro Manila, medyo makakaranas pa rin tayo ng mga maulap at gloomy na panahon, pero mataas pa rin ang forecast natin ng localized thunderstorms lalo na sa bandang tanghali na o hapon o gabi. Hello, good morning mga folks! Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, July 22, 2026. Ang oras sa ating Boss Mike may umaga ay alas 10:40 na ng umaga. Well, patuloy pa rin despite na maulap na tayo at mas gloomy na tayo ngayong araw dahil mas tumatami na po yung water moisture sa paligid natin habang lumalapit po yung range at yung monsoon trough mula sa katimugan ng bansa na dala-dala nitong si 92W nga po. At since nasa loob na ito ng Philippine Area of Responsibility, although hindi pa ito itinataas masyado bilang aktibong low pressure area, mataas na po ang prediction confidence forecast nito na maging tropical depression. So posibleng matawag talaga ito as local name o tatawagin sa local name na Quiapo. So sa ngayon ay mababa pa rin, at least bumababa pa rin yung potential na maging aktibong low pressure area siya, pero moderate to high na po yung forecast sa kanya na maging isang active na low pressure area. So may moderate na chance na maging isang ganap na bagyo na po itong si 92W. Although gaya nga po na ating report ng mga nakarang araw at kahapon ay isa itong klase ng aktibong low pressure area kung sakali, pero napaka-broad o napakalawak ng kanyang sirkulasyon. Hindi siya masyado pulido, parang ganun po. So makita natin ang ating Doppler radar imagery at yung ating lightning detection system as of 10:40 AM ngayong umaga ay nasa 50 lightning strikes tayo, karamihan dito sa may bandang katimugan ng bansa. Meron dito sa bandang NCR, nagkaroon din ng lightning strikes. So probably dito yan, malapit sa Manila Bay. Kung iso-zoom in natin na maigi para ma-specify natin yung lugar, malapit kasi sa amin sa Caloocan ay bandang Quezon City. So mukhang nagkakaroon ng localized thunderstorm sa may bandang malapit sa Quezon Avenue. Baka dito pa nga yan sa may bandang malapit sa Talayan River. Yan. Halos malapit sa Del Monte. Yan. So bandang south, halos malapit sa anong project ito? Santa Mesa Heights. Yan, malapit sa Santa Mesa Heights yung isang malapit na lightning strike. So kung titingnan natin dito ay 3 km po yan. Yan, 3 km po yan mula rito sa amin sa Caloocan. So mula rito sa Caloocan, ito po yung epicenter niyan. So ida-dark mode natin para makita nyo po. Ayan. So mula rito hanggang dito sa amin sa Caloocan, mga 3 km lang ang layo ng pinaka-closest na lightning strike. So makita nyo po, very real time ang ating lightning detection system. Mas precise na po yung ating detection dahil very stable na po yung ating antenna at hindi na ito masyado nagloloko na dahil na-stabilize na natin yung intermittent noise. Na-eliminate na natin yung intermittent noise dahil meron tayong binago sa kanyang system at sa kanyang circuit. So nag-stabilize na siya. So nakadetect tayo ng pinakamalapit sa amin at 3 km ang lapit, which is andyan nga sa may malapit sa Santa Mesa Heights. Ingat po dahil expected natin na magkakaroon pa rin tayo ng mga pagkulog at kagkidlat kagaya kahapon at nagkaroon din tayo ng mga pag-ulan sa Metro Manila, although hindi nga lang masyado matindi ang buhos ng ulan. So makita natin na wala naman masyadong water vapor sa bandang NCR, pero sa bandang south
part ng bansa natin sa Southern Luzon pababa, mas marami pong ulan ang daladala nito. So hindi masyado nakaka-penetrate sa Metro Manila ang tubig ulan. Nakataas tuloy ang thunderstorm advisory care of Pag-asa as of 10:28 AM ngayong umaga. Nakataas sa bahagi po ng Visayas area sa Cebu, kasama na ang most of Sibonga at Badian sa Cebu City. So nakataas po ang localized thunderstorms dyan sa Visayas area. Within 30 minutes daw to 2 hours daw ang persisting, kasama na ang Palawan. Mula Aborlan hanggang Balabac po yan. Well, obvious naman po ang kaluran ng bansa natin. Nag-influence po yung monsoon trap dyan. At dahil sa monsoon trap extension na yan, nagkakaroon tuloy ito ng mga moderate to heavy rain showers sa katimugang bahagi ng bansa, especially sa Mimaropa. So, most of Visayas area at Mindanao nakataas ang localized thunderstorms. Wala pa naman masyado sa Metro Manila. So, kung activate natin yung ating mapa sa ating actual monitoring, ito po yan, kasama na ang Palawan. Affected areas ng thunderstorms, ang Mimaropa, o usually Palawan lang, kasama ang most of Coron, Palawan, except bandang Mindoro. Sa central naman ang Cebu area, kasama na ang isla po ng dito, yung parang island dito sa, ano bang tawag dito? San Francisco Island na yan. So yan po, at apektado daw o affected daw ng forecast ng localized thunderstorms ang bahagi ng yan. And so far, wala namang nakataas na rainfall advisory sa ngayon. Wala pa naman. Sa general flood advisory nakataas. Kanina pa naman ito, mga alas 6 pa. Yung huling general flood advisory sa Bicol Region at Masbate at Catanduanes po. So, yun, malinaw po yan mga folks. Samantala sa atin namang current conditions, patuloy pa rin tayo na overcast, gloomy, haze, at partly cloudy pa rin na umiiral sa amin sa Caloocan. So kung titingnan natin sa live CCTV snapshots, makikita naman po natin ay patuloy po na makulimlim tayo pero umaaraw at kasabay din na medyo hot humid na panahon pa rin dito sa Metro Manila. So nakakaranas pa rin tayo ng medyo maalinsangang panahon, pero mga bandang tanghali hapon magiging makulimlim na naman tayo at makaka-experience ng mga ilang pagkulog at pagkidlat. Sa lowest temperature na naitala na weather station kaninang 5:43 AM, pinakamababa na ang 25.7 degrees Celsius. Pero kahapon, well, may alinsangan kami kahapon. Nag-peak ito kahapon ng hapon na at 34.3 degrees Celsius po. So kahapon po yan ng hapon. So naging mataas pa rin ang aming heat index. Pumalo ito ng 50 degrees Celsius na heat index kahapon. So napansin nyo po, despite na inulan, ay naging maalinsangan pa rin kami sa Caloocan. So inasahan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ngayong araw, as of 9:59 AM ay meron kami 42.3 degrees Celsius na heat index. Mukhang mababa pa to as of 9:59 AM. Well, ang forecast nasa 40 degrees Celsius daw. So nahigitan pa rin at inasahan natin na mas mataas din ngayong araw bago ngayong hanggang nitong tanghali siguro hapon. At since mataas yung forecast ng mga pagkulog at pagkilat, tingnan natin kung magiging malamig mamayang tanghali o hapon. So sa maghapon, pinakamataas ang aabutin daw ay 44 degrees Celsius mamayang alas 12. So ngayong alas 12 ng tanghali daw, bisisya na raw yung pinakamataas namin sa maghapon. So double check natin sa may bandang Tugigaraw kung ganun din pa rin ba ang magiging init nila despite na mataas po yung alinsangan. Well, double check natin. Mababa, medyo mababa, 40 degrees Celsius lang daw. So medyo nagiging maulap na sa kanila dyan. Sa bandang Santiago, Isabela naman, double check din natin. Mukhang mababa. So nagkakaroon sila ng makulimlim na panahon at maulan na panahon. Base dito, bumababa. At sa Central Luzon po sa Tarlac ay mababa rin. So mukhang nagiging maulan na sa ilang bahagi ng yan ng Northern Luzon. Sa Pangasinan naman, sa Dagupan, mababa rin, malinaw na nagkakaroon na po ng mga pag-uulan at makulimlim na panahon sa extreme Northern Luzon. So nagiging isolated na. At mula naman sa automatic weather station, ang heat index mula sa dito pwede Pag-asa, nanguna pa rin ang Romblon na may 50 degrees Celsius daw na highest heat index as of 7 o'clock AM. Pangalawa ang Dayat, Camarines Norte na may 46 degrees Celsius highest heat index. So mainit pa rin sa kanila sa bandang dyan sa may bandang Southern Luzon at bandang Bicol Region kumpara pa rin sa amin sa Caloocan ngayon.
Unless may problema na naman yung kanilang weather station dyan sa area na yan. Sa PSC Streams in past 24 hours naman, nangunguna pa rin ang Tugig Raw sa may pinakamainit na temperatura na may 37.4 degrees Celsius. At sa Baguio City naman ay nasa 17.8 degrees Celsius ang kanilang lowest temperature. At sa Tanay Rizal naman, nakaranas sila ng 64 mm na ulan. Dito nakaranas sila ng violent thunderstorms dyan na nakikita ko sa aking lightning detection system kahapon. So nagkaroon sila ng 64 mm pero sa amin sa Caloocan, inulan kami pero hanggang 3.6 mm lamang ang total rainfall. Way below normal pa rin, no, average ang ulan namin sa Caloocan. Sustained wind naman ay ang Gian Eastern Samar na may 15.3 km per hour. Mas mataas yan kumpara sa amin sa 1 hour average namin na 6.9 km an hour lamang. So mababa, hindi kami masyadong mahangin since kahapon. Sa atin namang outside humidity, meron tayong 78% katamtaman. Bumaba ito ng 1% since last hour, pero meron tayong thunderstormy. Base sa aking barometric reading, 1,007 hectopascals ito. So medyo thunderstormy tayo at steady ito since last hour. Palow tide po tayo mga folks, at since wala namang aabot ng mahigit sa 1 meter so far yung ating sea level, mababa naman. So, mapapansin natin hindi naman umaabot sa lagpas 1 meter yung alon so far. Pero ingat pa rin lalo na sa may bandang La Union po at sa may bandang Siargao Island. Medyo roughy pa rin ang karagatan natin. Lalo na sa silangang bahagi ng bansa, medyo nagiging rough na po yung ating karagatan dyan dahil sa inflow ng monsoon trap. Moderate pa rin ang ating air quality. So, mukhang kahapon pa at isang araw medyo hindi na maganda ang ating air quality. Double check natin sa ating air quality monitoring. Yung pinakahuling record ng air quality monitoring natin ay pinakamataas 79 micrograms per cubic meter. So mapapansin natin madalas moderate na po mula pa noong kaninang madaling araw. Sa loob ng 7 araw ay nagmo-moderate ito since noong kahapon. Nagmo-moderate tayo na ating air quality. So sa 24-hour period, mukhang madalas nagkakaroon tayo ng moderate air quality. Magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Hindi maganda ngayon ang ating air quality so far mula pa kahapon. Madalas nagmo-moderate na naman, so magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Kalmado naman ang ating volcanic thermal alert status at wala tayong aktibong space weather at walang data output so far. So walang space weather output tayo. Double check natin sa ating mukhang hindi presensya yung ating solar X-ray flux dahil wala tayong output. Pero sa alert ay naasahan daw na hanggang 5 kp index, moderate, light to moderate lang na ating geomagnetic activity. Kaya naasahan na may 55% daw na radio blackout. So mukhang malinaw naman yan mga folks. At mukhang hindi na naman functional yung ating X-ray flux. Naka-offline po si NOAA. Mukhang offline yung system ni NOAA. Wala tayong X-ray events, pero may X-ray flux po tayo. So mukhang naka-shutdown yung geostationary data feed. Kalmado naman ang impact sa magnetosphere natin, pero wag natin balawalain dahil meron tayong auroral activity, although minor lang naman ito at moderate. Affected tayo ng derived total electron content sa Mid-Pacific. Hindi naman masyado apektado ang Pilipinas, so normal naman yan mga folks. At diridium absorption, mababa lang naman yung diridium natin. So 64 lamang ating solar probability effectiveness dito sa mundo natin. Biwari na lamang po dahil medyo nagkakaroon tayo ng mga at least above 1.06. Pero hindi naman maabot ng R1, so wala tayong masyado magiging problema sa ngayon mga folks. Samantala sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:36 AM at lulubog po ito mamayang 6:28 PM. At ang ating waxing gibbous na po na 56% illuminated na liwanag ng buwan, so wala pa, moonrise pa lamang po ito ngayong tanghali at 12:32 ngayong tanghali at kinabukasan na madaling araw 12:10 AM naman ng madaling araw lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Wednesday and Thursday, asahan natin medyo maaraw tayo sa Metro Manila ng umaga hanggang tanghali, then bandang hapon po yan hanggang gabi na yan at madaling araw. Mayroon tayong mga localized thunderstorms at 100% chance. Ganon din bukas ng Thursday na almost stationary pa rin po. So magdala po tayo ng payong dahil matutulad yan kahapon na biglang napakamakulimlim din biglang boost po ng ulan na may matitinding localized thunderstorms. Highest and lowest temperature expected maglalaro 33 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 26 to 27 degrees Celsius. So,
diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Yan, opacity natin para makita natin yung mga area na mostly inuulan ngayon. Kabilang na ang most of Southern Luzon, western portions natin sa bandang Visayas at Mindanao, at southern part ng Mindanao ang most highly concentrated po. Dahil yung monsoon trough nga po, nagkakaroon ng ilang inflow ng monsoon jae dahil nga po dito kay 92W. Ito po yung naka-central circulation niya. Ganyan po yung inflow ng monsoon trough niya na nagbubunsod po ng maulang panahon dito sa katimugang bahagi ng ating bansa. So mula sa area na yan ay magiging maulan po ang southern part ng Davao Region at Zamboanga Peninsula. Expected po ang mas maulap na panahon at moderate to heavy rain showers tayo, kabilang na ang General Santos, Mapa Sultan Kudarat man yan. Most of Sorsogon area at Davao Region po yan, kasama ng eastern part ng Mindanao mula dyan sa bandang Surigao del Sur. At Caraga, damay po na makakaranas ng maulap na panahon at may mga localized thunderstorms at may mga moderate and some heavy rain showers po na clusterize ito Kabilang na ang Surigao del Norte, ilang bahagi ng isla natin sa Dinagat Island at sa Agusan del Norte hanggang Misamis Oriental, makakaranas po tayo ng mga ilang moderate to heavy rain showers po dyan. And syempre the rest ng Davao Region po, lalo na sa dulong-dulong area ng Sarangani, sa Davao Occidental at dito naman sa bandang Gobyerno Generoso, sakop ng Davao Oriental. Asahan din na magiging maulap at maulan ang City of Davao at ilang bahagi ng northern part ng Davao del Norte at Davao de Oro po. So magiging maulap at very gloomy po ang paligid po ng sentral ng Mindanao sa Bukidnon, patas na ng Cagayan de Oro, Marawi, Mapamisamis Occidental man yan o Zamboanga del Norte. Moderate to heavy rain showers din at all times. Clusterized po ito So pabugso-bugso ang magiging bagsak ng ulan natin. Kabilang na Zamboanga Sibugay, City of Zamboanga City at isla ng Basilan na Tulusulo. Dahil napaka-cluster at napakakalat-kalat po yung daloy ng monsoon trap dyan na magbubunsod po ng mga ilang moderate to heavy rain showers. Then pagdating sa Visayas, asahan natin ang parte ng southern part at central Visayas. Very gloomy rin tayo at asahan ng mga ilang moderate to heavy rain showers po. At nabanggit na natin kanina na nakataas po ang thunderstorm advisory ni Pag-asa dyan, di ba? Kasama na ang Cebu at ilang bahagi po ng Palawan area. Magkakaroon ng mga kalat-katin ng pag-ulan sa almost buong Negros Region at Panay Island, especially sa dulong-dulo ng kanluran ng Panay Island sa San Jose de Buenavista, Anii, kasama na siyempre ang Iloilo, Guimaras at sa Negros Oriental at Occidental naman sa katimugang bahagi ng Gaywayan, Sipalay, Minabuan at patawid ng Basay naman, Bayawan, dito sa may banang Siaton, Dumaguete at isla ng Siquijor at halos dyan sa katimugang parte ng Bais at Tanhay ng Negros Oriental. At sa Cebu naman, ang katimugang parte nito sa Cebu mula sa Carcar pababa ng dito sa paligid ng Gantilan, magiging mas maulap tayo dyan. Asahan ang mga ilang light to moderate rain showers at asahan din ang mga localized thunderstorms lalo na sa may bandang Bohol area, dito sa silangang parte ng Mabini, Andenhay at Dagna at Batuan. Ingat po sa biglaang downpour ng ulan at mga posibleng pagbaha. Huwag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa. And then the rest ng Leyte, lalo na sa may bandang pababa ng Mahaplag, pababa ng Sugod at San Francisco, mostly cloudy po tayo. Asahan din ng mga isolated case and localized thunderstorms, usually mga light to moderate and some heavy rain showers, lalo na sa hapon, especially lalo na sa Eastern Samar region, dyan sa bandang Hilaga ng Mapanas, Gamay hanggang Oras at Dolores, at mula sa may bandang Lawang hanggang dito sa Zares, nakakaranas tayo ngayon ng mga moderate to heavy rain showers po dyan. So ingat po sa mga potensyal na pagbaha, pagguho ng lupa, and the rest ng Bicol region naman mula sa Sorsogon kasama na ang Catanduanes, heavy rain showers din ang naranasan natin dyan. Ingat po sa mga potensyal na pagbaha at pagguho ng lupa, kabilang na ang Legazpi City. Pero mula sa buong dito sa may bandang Camarines Sur hanggang Camarines Norte, maulap at asahan din natin ng localized thunderstorms kasabay din ng mga ilang light to moderate rain showers ang aasahan natin sa maghapon po. At mula naman sa Calabarzon, papasok ng Quezon Province hanggang dito na yun sa bahagi ng Laguna at Batangas, very gloomy rin tayo pero parang katulad sa Metro Manila na medyo maaraw tayo at hot humid. Pero expected natin ang mga localized thunderstorms ngayong hapon po maging sa bandang dapit gabi at hanggang madaling araw na po yan. Makaranas tayo ng mga biglang moderate to heavy rain showers at matitinding localized thunderstorms po usually ngayong hapon po yan. So paghandaan natin magdala po ng payong mga folks, especially sa Quezon City at ilang bahagi ng Taguig, pababa ng Pabite o Muntinlupa. Yan, unang medyo
maaabutan ng ilang swing ng ulan. Then, most of Quezon City at San Jose del Monte, Bulacan, yan typically, ang unang babagsakan ng ulan, tsaka na dito sa bandang Valenzuela, Caloocan, kung aabutin man ng mataas na water vapor. So, case to case po yan. At the rest ng sa kanluran ng Luzon, especially sa may bandang Olongapo po, pataas ng Zambales at Pangasinan, bagamat medyo maulap pa rin po tayo at maaraw, lalo na sa bandang Pangasinan at extreme North Luzon, medyo mas maaraw tayo dyan, medyo moderate muna tayo fairly weather, dyan sa bandang extreme North Luzon mula bandang Ifugao, pataas na yan ng Apayao, magiging katamtaman tayo dyan at partly cloudy, pero mga expected po ang localized thunderstorms bandang hapon po ha. Kabilang na ang area ng Cagayan Valley at ilang pati niyan sa may bandang Quezon Province mula Aurora Region, pababa na yan dito sa may bandang Polillo Islands po. So generally, mas maaraw tayo sa bandang Northern Luzon, pero expected pa rin ang forecast of localized thunderstorms, and the rest sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, mas gloomy tayo at expected ang clusterized sa mga moderate to heavy rain showers at lalo na sa bandang kanluran ng bansa nga po natin sa Palawan at western portion sa Mindanao, mas makakaranas po tayo ng mga bugsuan ng mga moderate and heavy rain showers. So ingat po sa mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala sa ating ginagamit na mula sa data feed din ng Pag-asa, mula sa MSLP at mula sa data feed ng WRF, dito natin makikita yung bugso ng hangin as time goes by po. So makita po natin dito sa bugso ng hangin at mean sea level forecast, mapapansin natin habang lumalapit po itong si 92W, yan, as time goes by po, kung i-move animate natin, yan, ito po yung pinaka-animation niya, hanggang ano na po yan ha, extension hanggang weekend, yung pinaka-animation niya. Ayun, hindi na naman nagre-load yung images. Yan. Starting ulit tayo sa pinaka-umpisa. Yan. So, ang starting point po nito mga July 21. So, ngayong araw mula pa kahapon. And then as time goes by po, extended na po ito hanggang weekend po. So makikita nyo po, naging tropical depression na siya. Mga yan, July 23. So extended July 23 po. Bukas o ngayong maghapon o bukas, tropical depression na siya at 998 hectopascals. So posibleng nga talagang itaas siya ni Pag-asa as tropical depression na si Quiapo. Yan. Then, kumikilos ito pahilagang kanluran, yung sirkulasyon niya, lalapit ito sa may bandang dulong bahagi ng Cagayan Valley. Ayan. So, posibleng magtaas ng at least tropical cyclone wind signal number 1 siguro. Dito sa parte na yan by July 24 o 23. So, baka bukas or Friday, maaari na magtaas ng tropical cyclone wind signal si Pag-asa dyan anytime. Simula siguro bukas. Yan. Yan. Ang range natin siguro mga bukas nga talaga or sa Biyernes. Yan. Kasi dito siya medyo magkakaroon ng mass organized circulation, din lalapit ito sa may bandang dulo nga po. Apektado ang ilang bahagi ng Isabela at most of Cagayan Valley, diyan sa may bandang Santa Ana, Cagayan. Makikita po natin, diyan po tutumbok yung sentro ng bagyo. And then, tatawirin ito ang ilang bahagi po ng Babuyan Islands hanggang Calayan, Cagayan. Then, tatraverse ito dito sa bahagi nga po yan ng Calayan, Cagayan hanggang makatagos na ito sa may bandang dulong hilaga ng Baybay ng Ilocos Norte. Mga Sabado na ho yan hanggang Linggo. So, yan po yung pinaka-forecast niya. Then, mapapansin nyo po yung bugso ng hangin at least naglalaro sa at least mga 38 km per hour to 50 km per hour po yung bugso dito sa bahagi po ng Metro Manila at most of Southern Luzon. So mabugso ang hangin natin, at least hanggang 50 km per hour yung lakas ng hangin, yung bugso ng hangin natin kasama na ang buong Southern Luzon at Visayas area. Napapansin natin yung hatak nito sa ating habagat
habang tinatawid nito ang dulong hilagang bahagi ng Luzon. Ayan, hanggang nito nga pong Sabado o Linggo na. Yan. Magiging mas malakas dito sa parte natin ng extreme node Luzon, kasama na ang Ilocos region sa darating po na Sabado Linggo, kasama na ang Mountain Province, dyan sa may bandang yan, Kalingat, Apayao, yan. Kasama na rin ang bahagi po ng Isabela area. At least umaabot ang maximum na bugso ng hangin 61 to 74 kilometers o 75 kilometers per hour ang bugso ng hangin. So mapapansin nyo po, hindi ganun ka-extreme yung hangin, maliban na lamang dito sa pinakasentro niya. Bago ito umexit o makalapit dito sa member ng Ilocos Norte, dito medyo aabot na sa mahigit 100 o 80 to 102 kilometers per hour po yung bugso. Pero sa outer niya, at least umaabot ng mga 75 to 80 kilometers per hour. And then the rest, malapit sa pinaka-sentro niya, papalo yan ng at least mga 102 to 117 to 125 kilometers per hour ang sentro niya dito bago ito makatawid dito sa bandang West Philippine Sea. Sa darating po yan na July 25 to July 26 po, mga Sabado o Linggo. Itong darating na Sabado o Linggo po yan, ha. Yan na po yung magiging posisyon niya, mga folks. And then inasa na natin sa karagatan na ng West Philippine Sea sa darating na Lunes na, mga July 26. O mga linggo po, July 26 or Lunes ng July 27. So yan ang inaasahan natin, extended outlook po na magiging bugso, aabutin ng area na ito o nasa may man ng West Philippine Sea na po siya. So yan po yung galaw niya, and then kung titingnan po natin yung pinaka accumulated rainfall, kung papansinin po natin in 24 hours, yan, mapapansin natin at least mga moderate and some heavy rain lang ang inaasahan natin na mga pag-ulan, kasama na ang western portions ng Mindanao at Visayas. Ang extended ahead of time nito ay mga hanggang July 23, July 24, then July 24 to July 25, magkakaroon ng matinding pag-ulan dito sa Ilocos Norte at most of dulong bahagi ng Cagayan Valley, kasama na ang Apari. Yan, medyo aabutin tayo dyan at least mga 100 to 180 millimeters na ulan. Then most of Ilocos Norte, Ilocos Sur at ilang parte ng Mountain Province, makakaranas tayo ng mga heavy rain showers dyan at least 60 to 70 millimeters accumulated rainfall in 24-hour precipitation rate po yan. Sa Metro Manila, at least mga light to moderate lang. Mapapansin natin, hindi tayo masyado inaabot ng matinding buhos ng ulan hanggang sa darating nga po na Biyernes o Sabado po yan. Yan, hanggang Linggo yan. So, uulanin tayo sa Metro Manila pero hindi ganun katindi ang lakas ng ulan sa atin sa Metro Manila at most of Calabarzon area. Dito sa babandang kanluran lang ng bandang southwestern Luzon, at least nakakaranas sila ng heavy rain, kabilang na ang Mindoro, Occidental Mindoro at ilang western portions ng Panay Island at Palawan sa bandang Batarasa. At least aabot ng mga 60 mm ang magiging accumulated rainfall. Mula naman sa 6 hours watt, kung sakaling walang tigil ang ulan sa loob ng 6 na oras, ganito po ang magiging hitsura natin. Yan, at yan po ang ina-expect na magiging accumulated ng ulan sa loob ng 6 na oras na walang tigil. Mas mataas ang concentration sa most of western sections ng bansa natin, kabilang ng western section sa Mindanao, Visayas at southwestern Luzon. So damay ang Palawan. Siyempre, hindi na naman masyado o hindi gaano ulanin ng Metro Manila. Although makakaranas din ng mga ilang moderate and some heavy rain showers, hindi nga lang sintindi kagaya dito sa bahagi nga po ng kaluran ng Visayas at Mindanao na kung saan pumapalo sa more than 100 millimeters ang accumulated rainfall in 6 hours na walang tigil ang ulan kung sakali. And then, ang pinakamataas na magiging apektado ng ulan, syempre, ang dulong bahagi ng Nodo Luzon, kasama na ang Ilocos Norte, hanggang Ilocos Sur, Mountain Province, Kalinga, Apayao, Calayan, Cagayan, Babuyan Islands, Batanes Group of Islands, at ilang bahagi dyan ng bandang Isabela or Tugigaraw area, papalo at least mga 100 to 200 millimeters ang magiging total accumulated rainfall po yan. So dito sa area na ito, sa dulong bahagi ng Nodo Luzon, ang mas apektado kayo ng matinding ulan. So sa mga nagtatanong sa bandang Ilocos Norte,
kailan kayo makakaranas yan, approximated outlook o ahead of time, at least mga between July 25, mga Sabado, mga bandang Sabado po o weekend, yan, medyo mas mararamdaman na natin ang tinding buhos ng ulan po. And the rest, madalas bayin po ng silangan naman ang magkakaroon ng mga ilang moderate, and then karamihan light to moderate rain showers lamang sa eastern sections ng bansa natin. Pero moderate and some heavy rain showers naman ang kalimitan dito sa kalurang bahagi nga po naman sa dahil nga po sa pag-enhance ng ating habagat na unang mararamdaman muna yan sa western portions ng bansa. At kitang-kita naman po natin ayun, no? Una munang tatamaan dyan ng enhance sa bagat ang kalurang bahagi ng bansa natin. Sa eastern sections, uulanin din pero hindi ganun katindi. Malayo na po yung range ng moderate rain showers. At least between light to moderate ang magiging pag-ulan. Minsan lang talaga ang heavy rains. At mas concentrated dito sa bahagi nga po ng Zamboanga Peninsula o kanlurang bahagi po ng bansa natin. Kasama na ang Occidental Mindoro. So malinaw po yan ha, kitang-kita po natin. So sa nagtatanong kung uulanin din ba ang Metro Manila, yes, uulanin, kaya lang hindi ganun katindi magiging pag-ulan. Minsan lang tayo makakaranas ng heavy rain, cluster lang ito at kadalasan lang ang light to moderate na buhos ng ulan at makulimlim po tayo niyan sa darating na mga araw na yan. Extended of time na yan hanggang July 28 na po yung pinaka-SWAT ng 6-hour accumulated rainfall po yan kung walang tigil po. So pansin natin, tipid. Medyo tipid sa Metro Manila ang magiging pag-ulan po base na rin dito sa WRF mula mismo sa data feed yan ni Pag-asa. So kamustahin naman natin ang lagay muna nitong si 92W, si 92W, wala tayong masyadong intindi niyan, under tropical wave na lamang po yan at magsasubtropical din kaagad yan. Hindi yan naabot sa domain ng ating bansa sa ngayon at napakalayo ang range nitong si 92W. Sa ngayon itong si Quiapo, just in case, ang ating tinututukan ngayon. Sa ngayon, at least bumababa ito sa low chance pero nagmi-medium yan. Kahapon nagmi-medium na po yan dahil mula sa ating forecast ensemble, nasa medium chance of development na po ito, at least 50-50. So maaari nga itong maging isang ganap na bagyo sa loob o sa susunod na 24 oras pa. Yan. Pero sa ating real time kasi dito, nasa low chance pa siya. So alanganin na naglo-low to medium, pero maliwanag na sa loob na po ito ng Philippine Area of Responsibility. As of 8 o'clock AM na mataan ng sentro nito, reference point natin ang Catanduanes. Layo niya ay 1,051 km east ng Catanduanes, sa loob na po ito ng Philippine Area of Responsibility. At as of 8 o'clock AM, ang maximum sustained wind nito ay nasa 28 km per hour pa lamang. So balik ito sa normal, pero yung extension forecast na po ni GMA, tumataas na po yan, pumapalo na ng halos 30 to 40 km per hour niya. Hintayin na lang natin dahil yung official, yung 8-hour kasi na outlook, mas nangunguna. So double check nyo yun kay Pag-asa. Pero expected na po natin mga nasa around 40 km per hour na po yan, o 30 to 40 km per hour, then to 46 km within 24 hours nga po yan, na anytime itataas na yan as tropical depression. Nasa 1,005 hectopascals na po tayo, so hindi pa masyado mababa, pero ina-expect natin papatak pa yan sa 1,004 hectopascals po ayon dito sa ating binabantayan. Sa ngayon, mabagal lamang yung update o mabagal lamang yung ahead dahil less than of 8 hours po yung ating TC sector. Pero kung i-compute na po natin ay earliest ngayong araw, nitong maghapon, ay nakataas na yan as tropical depression anytime. So yan po, malayo-layo pa po at hindi pa masyado apektado ng pag-ulan ang Luzon, maliban na lamang sa silangang bahagi nga po ng southeastern Luzon, Visayas at Mindanao. Nakakaranas na po sila dyan ng mga moderate and heavy rain showers po. Ayan, makikita natin yung satellite imagery. So ida-dark mode natin para mas makita natin ang area na kung saan matindi ang pag-ulan ngayon sa bandang Bigo Region, eastern part ng Visayas. At sa kanluran naman sa ang Palawan o Mimaropa area at Zamboanga Peninsula. Ganoon din sa kanluran po ng Visayas area na kung saan mas inuulan na ngayon ang ilang parte ng Panay Island at Negros Region. Dahil po yung inflow ni 92W ay patuloy po na hinahatak nito yung hangin dito sa timog kanluran po o yung southwest monsoon flow. At nagkakaroon ng pinaka-monsoon gyre, nagkakaroon ng monsoon gyring dito sa ibaba, kaya kalat o malawak ang apektado ngayon ng pag-ulan dito sa bandang Visayas at Mindanao area. So sa ngayon ay yung kanyang broad circulation masyado pa pong malawak. Ayan, napaka-shallow pa. Sinasabi nga po natin palagi na nasa broad and shallow circulation po ito, pero tumataas naman yung kanyang intensity
ng kanyang outer circulation. Kaya tumataas po yung probability niya na maging active low pressure area o ganap na bagyo. Mula sa AI ng Google DeepMind, nakataas na po yung extended forecast nito. Nakikilos po ito pa hilagang kanluran at may potential pa itong umabot sa mas malakas na klase ng sirkulasyon. Posible pa itong mag-tropical storm bago lumapit sa dulong hilagang silangan ng Nodo Luzon, pero titingnan po natin kung mangyayari po yan mga folks ha. So, titingnan pa natin maigi at sa ngayon, tropical depression ang nasisiguro natin habang kumikilos ito pa hilagang kanluran na itataas yan ng ating tropical cyclone o official weather agencies gaya na lamang ng GMA, din sasabayan yan ipag-asa. Sa ngayon, nasa low chance pa kasi Pero dito sa forecast, malinaw, magto-tropical depression talaga siya sa loob o sa susunod na 24 oras. Ayun bago mag 24 hours, posibleng mag-tropical depression na siya, or next 24 hours, posibleng mag-tropical depression na rin siya kaagad. And then kikilos yan pa ilagang kanluran at sa loob o sa susunod na 48 oras, posible pa itong mag-tropical storm. Yan. Dito is naka 1 minute average kaya nag-severe tropical storm. Sa ngayon hanggang tropical storm pa lamang po nakikitaan natin sa ngayon nito dahil ang calculation kasi nitong DeepMind ay nasa 1 minute average pa po. So tingnan po natin at wala pa kasi itinataas ang mga ibang weather agencies pero malinaw, tutumbok ito sa dulong bahagi ng Nodo Luzon, itong si 92W. Ito po yung pinaka-floating satellite imagery niya. Napaka-broad circulation niya, wala siyang pulidong upward low pero masyadong broader yung eye wall niya. Napaka-broader. Si 92W halos sa nagto-tropical wave na lamang pero at least dito medyo pulido pa yung pinaka-central eye center niya, Kaya lang may vertical wind shear dito sa ibaba niya, malakas yung tulak, medyo na hindrance yung kanyang circulation. Sa ating namang SpaghettiOs model chart sa ating tropical cyclone intensity forecast, according dito sa ating ginagamit, posible pa itong mag-severe tropical storm sa loob ng tatlong araw o yan, mga within 3 to 4 days. According dito sa extended outlook na ito ng ating tropical cyclone intensity forecast para kay 92W. Posible pa itong mag-severe tropical storm daw. Well, tingnan natin. Dahil maaari pa pong magbago po yan. So, hindi pa masyado ganun ka close yung forecast niya kung talagang mas lalakas pa po ito. Sa ngayon hanggang tropical depression pa muna ang nakikitaan natin sa loob o sa susunod na 24 oras. According dito, papalo ito ng 66 km per hour. Ayan, sa loob ng 24 o sa susunod na 24 oras. Dito nasisigura natin magto-tropical depression yan to tropical storm. Yan. So, yun po ang sa ngayon na nakikita natin. Pero yung ruled out nga po na mag-severe tropical storm, base rito, posible pa rin pong abutin yan sa loob ng 3 o 4 na araw. Yan. Magbabago pa yun mga folks, kaya hindi po muna natin pwedeng i-final conclude yan. Wala pa namang lumalabas na may ibang weather agencies, maging sa TC forecast error. Pero sa forecast and symbols natin, malinaw naman po ang pinapakita dito mga folks. Itong si 92W, nasa natin na yung cone of uncertainty ay mataas pa, maaring tawirin nito ang bandang Babuyan Islands or mag-traverse ito, malapit ito sa may bandang Santa Ana, Cagayan. Yan. Mas apektado po ang Batanes Group of Island at Babuyan Island ang paglapit nitong si 92W. So, palalakasin nito yung ating habagat at pinakita ko po sa inyo yung kanina, yung mean sea level forecast at yung pinaka range watt niya at yung bugso ng hangin kung sakali. Hindi naman ganoon katindi yung magiging epekto pero ingat pa rin tayo dahil nagmo-moderate to heavy rain showers pa rin tayo sa kanluran ng bansa. Kaya wag pa rin natin balewalain kahit na hindi masyadong severe yung mahahatak nito na enhance sa bagat. Yan. Baka magkaroon ng rapid intensification paglapit dito sa may bandang eastern part ng Bicol region. Again, mas tumataas po yung sea surface temperature malapit sa bandang Bicol region po. Pinakita ko na po sa inyo yan, yung nag-report tayo tungkol sa ENSO forecast, di ba? Yung ocean heat content. Nakita natin yung ocean heat content. Mataas ang sea surface temperature banda rito sa may bandang Catanduanes. Yan. Or dito, yung spot dyan. Kapag itong low pressure area o yung bagyong ito lumapit na dito, posibleng mag-rapid intensification yan bago ito makalapit ng hilagang silangan ng Nodo Luzon. So, posible itong mag-rapid intensification, then bigla itong papatak sa tropical storm kagad. Yan, ganun po mangyayari. Posibleng ganun po mangyayari.
So para sa nagtatanong, anong ebidensya natin yan? Well, babalikan po natin yung ating chart ng El Nino La Nina monitoring para makita niyo po kung paano nakakaapekto ang rapid intensification base sa sea surface temperature. Meron tayong record niyan. Yan, kung babalikan po natin ang epekto po ng sea surface temperature, dahil po matindi yung ating El Nino phenomenon ngayon. Kung babalikan natin ang ocean heat content, mapapansin nyo po, mataas po ang sea surface temperature, pumapalo ng more than 30 to 32 degrees Celsius dito malapit sa bandang Bicol region. Ito, bibilugan natin. Kapag ang low pressure area nasa area na yan, posible ang rapid intensification na magdudulot po ng biglang paglakas ng bagyo. Dito kasi medyo, naglalaro pa ito mga 28 to 27 degrees Celsius po sea surface temperature dito. Pero paglapit niya sa malapit sa eastern part ng Bicol region o bandang Catanduanes, habang kumikilos ito pa hilagang kanluran, medyo lalapit ito sa area na ito ng mas mainit na temperatura around 30 to 32 degrees Celsius. Yung temperatura, posible ang rapid intensification sa kanya. Very obvious naman yung equivalent oceanic heat content. Bandang Bicol, mas mataas po yung sea surface temperature dyan. Ayun, mataas yung kilojoule per cubic, maabot ng more than 250 kilojoule. So, mga around 30 to 32 degrees Celsius po yan kung i-convert natin. Ito, ang linaw naman yan mga folks. Huling record nito ay July 21, so kahapon. So, maliwanag po, mas mainit dito, malapit sa bandang Catanduanes, na kung saan posible ang rapid intensification na resulta po na bigla itong magiging tropical storm. At mapapansin naman natin dito sa forecast ng ensemble ay pinapakita rin dito na posibleng mag-tropical storm na agad siya paglapit dito sa loob ng 48-hour period. So mga bandang Biyernes sa siguro yan o bandang Sabado, nandyan na yan. So posibleng magkaroon ng rapid intensification, mag-RI. Yan, rapid intensification. Then, bigla itong papatak sa tropical storm at posible pang mag-severe tropical storm. Aabot po sa typhoon category. Sa ngayon, hindi pa natin niro-ruled out yan, pero wala pa tayong nakikita sa ngayon na aabot ito sa typhoon category. Siguro, tropical storm to severe tropical storm lang siguro sa pagitan dito. Yan, pagitan ng area na yan ay posibleng mag-tropical storm yan to severe tropical storm. Dahil yung mas mainit na sea surface temperature na naglalaro 30 to 32 degrees Celsius, naririyan malapit sa may bandang Bicol region po sa silangan ng Luzon area. Malinaw po yun mga folks ha. Yung ensemble niya, malawak pa po yung cone of uncertainty. So, pwede pa itong dumaos-dos, pwede pa itong maglandfall sa may bandang Cagayan Valley. So, hindi natin inaalis yung mga malawak na possible probabilities na yan. Yan, malinaw yan mga folks ha. At ito po yung actual track ng DeepMind AI ng Google DeepMind. I-review natin, pero very obvious naman po dito sa ensemble natin. Ayan, so mapapansin natin yung cone of uncertainty malawak pa po. Pwede pa itong maglandfall sa may bandang Isabela or bandang Santa Ana, Cagayan, at tatawid ng bandang Ilocos Norte. So posible pa po mangyari yung ganyan na tatama o maglalandfall pa. Sa ngayon, dito lamang siya sa may bandang isla ng Cagayan Valley, sa may bandang Babuyan Islands. Magtatraverse yung pinaka-sentro niya. Ayon dito sa ating forecast ensemble at tracks ng Google DeepMind. Wala pa pong inilalabas yung si Pag-asa at ibang mga weather agency sa ngayon pa. Pero in-expect natin sa loob ng 24 oras o sa loob ng 48 oras, maglalabas na po yan ng bagong advisory. Nauna lamang si DeepMind dahil alam naman natin, automatic yung behavior ng AI, mabilis makapag-compute kaagad ng ensemble yan. So, yun po yung pinaka-explanation natin. At least may idea na tayo. At yung idea maging sa pinaka-ensemble niya, kung i-activate natin yung DeepMind ensemble forecast tracks, papakita ko na rin sa inyo yung forecast ni AI, yung ensemble. Ito kasi mga multi-agencies yan UCMO, Canada, ECMWF, GFS, CMA, yan. Yung mga track na yan ay multi-agency po yan. Kaya napaka-broad at napaka-erroneous pa ng forecast nila. Medyo iba-iba pa. Pero kung titingnan natin kay AI, kay DeepMind AI, medyo may problema pa yung ano nito Bakit tumawid ito rito? O dapat medyo maayos natin ito. Hindi dapat magsalubong yung ano niyan.
Don't worry, ayusin natin yan. Sa ngayon, ang pinaka-main track ng DeepMind AI, halos ganun din. Dito sa may bandang Babuyan Island ito dadaan. Yun po yung pinaka-main track niya, pero yung Cone of Uncertainty, mananatiling malawak pa rin. So, hindi pa rin inaalis ang posibilidad na mag-landfall ito sa may bandang Cagayan Valley. So, yun lang po sa ngayon ang nakikitaan natin. At mula rito ay dito medyo lalakas siya pag nasa may bandang hilagang kanluran na ito ng Nodo Luzon. Sa ngayon, at least mga tropical depression to tropical storm ang posibleng aabutin na lakas nitong si 92W o Quiapo. Yan po, yung pinaka-assurance natin sa ngayon yan mga folks. Hindi ko napansin na medyo hindi ko pa pala na-adjust ito. Dapat hindi ganyan eh. Ang tawag kasi dyan yung error na nagkaroon ng revolutionized transfer yung mga data. Dahil yung global ng mapa ay napagkamalan, yung Eastern Pacific at Western Pacific ay magka-opposite. Kaya ganito nangyari nung chart. Ayusin natin yan mga folks. Di naman maiwasan na magkakaroon pa rin mga error news. Pagitan dito na ay international dateline, nagkakaroon ng problema sa pagitan niya. So ayusin po natin yan mga folks. Pero at least meron tayong idea na yung main track ay maaring sa may bandang Babuyan Island ito tutumbok, and then apektado po ng pinakapaligid na outer eye wall ang buong Northern Luzon area, na kung saan makakaranas tayo ng mga violent rain showers dyan sa dulong bahagi ng yan na pinakita ko po sa inyo kanina. So maghanda-handa po tayo ditong darating na weekend. Mga Friday and Saturday na po. Yan, dyan, mas mararamdaman na po natin dyan sa may bandang Nodo Luzon yung epekto nitong si 92W. So mula sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, dito tayo sa simulation ng computer models ng GFS. Mapapansin natin, magtatraverse ito dito sa may bandang dulong bahagi ng Nodo Luzon. Halos magkakapareho naman sa ibang ensemble, gaya ng DeepMind. Yan. So apektado po tayo sa Northern Luzon sa darating na weekend. At ito namang si 90TW ay sinasabi nga po natin magiging ganap na bagyo yan, pero hindi ito nakikitaan ng pagbanta sa bansa dahil magsa-subtropical zone kaagad yan. So hindi na yan masyado makakalapit dito sa pinaka-close sa boundary natin sa PAR, ay nandito na yan sa may bandang Northern Hemisphere na, halos subtropical na siya. So buti na lamang medyo humilaga ito. Nagkaroon kasi ng butas dahil humina yung high pressure area bago makalapit itong C90TW, kaya nagawa niyang mag-northwestward na po ng tuluyan, na hindi siya tuluyang kakanluran muna. Yan. Ito namang C92W, si Quiapo, mapapansin natin magtatraverse ito sa dulong bahagi ng Nodo Luzon. Papalakasin ito yung ating habagat. So uulanin na naman tayo sa Metro Manila. Gaya na ating discussion kanina, hindi ganoon ka-violent ang magiging dalang ulan sa Metro Manila. Pero siyempre, halos maghapon, magiging makulimlim na naman tayo niyan at mga kalat-kalat na naman na pag-ulan. Manakanakang tuloy-tuloy na ulan na mahihina at katamtaman lang ang in-expect natin sa Metro Manila. Maliban na lamang sa diniscuss natin sa ibang bahagi ng kanluran ng bansa na makakaranas pa rin tayo ng more than 150 to 200 millimeters na ulan, lalo na sa dulong bahagi ng Nodo Luzon sa darating na weekend, na kung saan dyan aabutin kayo ng matinding buhos ng ulan. Paghandaan po natin yan mga puksa, at mula kay SMWF ay shallow broad din siya, pero dito malinaw na tropical depression siya, then mukhang magto-tropical storm pa siya bago ito magtatraverse ito. Habang nagtatraverse, tumatawid dito sa may bandang Babuyan Islands po sa darating na Sabado hanggang Linggo yan. Yan o. Malinaw po yan. So, baka mag-tropical storm pa siya nitong darating na Sabado o Linggo. Pero ngayong araw hanggang Thursday and Friday, ine-expect po natin na magto-tropical depression siya sa loob ng 24 oras ngayong araw. Pwede na itaas yan as tropical depression. Antay lang natin na i-declare yan ni Japan Meteorological Agency, dahil ganun din na ine-expect ni Japan Meteorological Agency na itataas din yan sa tropical depression. And then, makaka-apekto ngayon ang mga pag-ulan sa bandang katimugan naman, especially diyan sa bandang Southern Visayas at Mindanao, which is diniscuss ko sa inyo kanina. So, yung intensity o yung bagsik nitong si Quiapo, hindi ganun kadelikado sa ngayon. Hindi siya masyado ganun kadelikado. Nagiging delikado na lamang siya once na ito'y nakatawid na sa bandang West Philippine Sea. Dito, mukhang magsisevere tropical storm pa siya bago ito makalapit dito sa southeastern part ng China next Monday or Tuesday. So yun po ang malinaw yan.
At mula kay AI ay dito nag-tropical storm din siya habang tinatawid nito ang Babuyan Islands nitong weekend. So Sabado, Linggo yan, pero mga ngayong araw hanggang Friday at least tropical depression ang ina-expect natin na aabutin niya. No? Yan, tropical depression. Dito, tropical depression, ito, nag-tropical storm na siya. Tropical storm, ayun, dito, pagdating dito ay nag-severe tropical storm siya. So, dito, ang expected ahead of time, mga July 24 po, Friday. So, Friday, itong paglapit nito ni 92W. So, mabilis yung movement niya dito kay AI Ensemble. Yan. Kay ECMWF, kung babalikan natin, Friday dito Friday, nandyan na yan sa bandang dulong bahagi ng Cagayan Valley. So, mga nitong darating na Thursday, Friday, ay apektado na tayo ng mga pag-ulan kasama ang Metro Manila. Pero mas focus ang concentration ng ulan dito nga po yan sa dulong bahagi ng Northern Luzon. So, mula dyan sa Mebadang Mountain Province, sa Isabela, mag-ready po tayo nitong darating na Biyernes. Yan, para sigurado po tayo mga folks. May mga clusterized po na mga low pressure area, pero napaka-shallow pa. Kabilang na nitong C93W. Pero hindi natin concern na ngayon itong C93W. Ganon din na pinapakita nito sa Global Spectral Model. Itong C92W, palalakasin nito yung habagat, which is diniscuss na natin yan kahapon. Stationary lang, wala namang pinagbago. At sa mean sea level pressure niya ay bababa sa from 1,008 hectopascals, then bigla itong papalo ng 1,004 to 1,003 hectopascals. Dito medyo tipid pa siya. Hanggang 1,004 hectopascals yung pinakamababa niya. That's why ay magme-maintain daw ito sa tropical depression hanggang sa darating po na Friday. So malalaman natin siguro bandang Sabado kung itataas ni Japan Meteorological Agency yan as tropical storm din. Well, malalaman po natin yan siguro within 48-hour period po yan. Base na rin sa mean sea level pressure kasi hindi siya masyado bumaba. Hindi kagaya nila ECMWF, pumapalo na ng below 1,000 hectopascals na. So, magkakaiba pa ng bahagya pero isa lang yung trajectory at least malinaw na apektado po tayo nitong darating na weekend. So, mag-ready, magdala po ng payong, asahan na magiging maulan tayo nitong darating na weekend. Samantala, sa ulat lindol, well, tahimik naman yung ating mga pagyanig although bago maghating gabi kagabi, nagkaroon tayo ng at least magnitude 4 na lindol. Pero ngayong araw so far, kalmado naman ang ating seismograph. Walang masyadong malapit-lapit sa amin na malakas na pagyanig. Pero mula sa short period na seismograms ni PHIVOLCS, mula kanina madaling araw, mayroon tayong multiple na magnitude 4. Well, obviously, dyan na naman sa bandang Sarangani na naman. Yan. And then sa isang sa Marihatag, Surigao del Sur. So, mayroon din dito kanina. 4:33 AM po ito na may magnitude 4. May 43 kilometers ang lalim. And then sa may bandang Sarangani, aftershocks, kaninang 2:33 ng madaling araw na may magnitude 4.8. Medyo mas malakas-lakas ito at is intensity intensity 3 din ito na may lalim na 17 km epicentral depth. Ang total na lindol sa paligid ng Davao Occidental ay nasa 12 aftershocks. So ingat pa rin po dahil tuloy-tuloy pa rin po ang mga pagyanig dyan mga folks. And so far, stationary at nagkakaroon din ng mga pagyayinig din sa Batangas at Occidental Mindoro. Ingat pa rin po mga folks at merong isa na naman sa may bandang Bolinao, Pangasinan na naman na may magnitude 2.2. So medyo bantayin po natin yan. Medyo magalaw pa rin po yung mga area na yan. At especially sa may bandang Sarangani nga po, lalo tayong mag-iingat pa rin mga folks. Lalo't meron tayong na-record na naman ng magnitude 4.8. Sa kasalukuyang nagre-report tayo, total earthquakes natin sa bansa ay nasa total of 37 earthquakes. Between magnitude 1 na po yan. Onwards. So, yan po. Medyo kokonti, pero meron na kagad tayo na i-record na magnitude 4, so wag natin babaliwalain yan mga folks, kahit konti. At mula sa ating historical earthquake data naman, for the total earthquakes for the month of July 2026. Yan, so for the month of July, load natin. Yan, total earthquakes natin for the month of July ay nasa 1,549 earthquakes,
1,475 dito is magnitude 2.0 pataas, 62 sa magnitude 4, siyam ang magnitude 5 at nanatiling 3 ang ating magnitude 6.0. So ingat pa rin po, gaya kahapon, very aggressive pa rin dito sa mga ng Sarangani na more than 1,000 na po yung total earthquakes sa paligid niya ng Mindanao area. Mag-iingat po tayo mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, July 22, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, July 22, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong tanghali na sa ating report. Asahan pa rin na medyo hot humid na panahon tayo dito sa Metro Manila pero expected naman ang localized thunderstorms ngayong hapon po. Anytime, ngayong hapon po yan, hanggang gabi po yan. Kagaya rin kahapon at nung isang araw. Visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading mismo ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.